Revelation chapter 10, let's start from verse 8. Tayo po magpasimula sa talatang 8. Revelation chapter 10, verse 8. At ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muli nagsalita sa akin at nagsabi, "Humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa." Verse 9, at ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kanin mo at papaitin ang iyong tiyan, dadapot sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot. At nang aking makain ay pumait ang aking tiyan. At sinabi nila sa akin, dapat kang maghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Sa ating kapanahunan, ngayon, tayo ay nasa panahon ng paghahanda. Gaya po ng ating napag-aralan, we are in the days of preparation. Bago ihipan ng huling anghel ang kanyang trompeta. And at the sound of the last trumpet, at sa pagtunog po ng huling trompeta, alam po natin ang magaganap. Ang ating Panginoong Yesus ay mahayag sa kalangitan kasama ng kanyang mga banal. Gaya po ng ating napag-aralan, ang Diyos ay naghahanda ng extraordinaryong paghahanda sa pagbabalik ng kanyang bugtong na anak. God is preparing an extraordinary preparation for the coming of His Son. It is a very extraordinary preparation. Ang tanong, sino-sino ang kanyang mga inihahanda? Sana po sa punto nito ay maliwanag na sa atin kung sino-sino ang kanyang mga inihahanda. Ang kanyang mga saksi, His witnesses. He is preparing His witnesses. His church, His bride. Kaya ang kanya pong ginagawa, He is purifying them. Kanyang dinadalisay sila, making them ready for the presence of Messiah Jesus. He is separating them from the lukewarm believers. Ito pong ginagawa ng Panginoon. Sa panahon ng paghahandang ito, inihiwalay niya tayo sa mga mananampalatayang maligamgam ang kanilang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. And like the John the Baptist, the saints that God is preparing today, they have to prepare the way of the Lord. Kailangan nating hihanda ang dadaanin ng ating Panginoon. Gaya sinabi sa aklat ng Isyas. Kaya sa ating kapanahunan, now, nilikha ng Diyos ang kanyang mga saksi, is creating His witnesses. Inatulan sila, is judging them. Nagsusugo siya ng iba't ibang mga bagay sa kanilang mga buhay para madalisay sila. Sa panahon ng paghahanda, listen, we live in the days of preparation. Tayo ay inihanda ng Panginoon at ang buong sangkatauhan. Hindi ito namamalayan ng maraming mga tao. Hindi ito namamalayan ng maraming mga Kristiyano. But we live in the days of preparation. Sa panahon ng paghahanda, nahayag ang lihim at iwagan ng Diyos. Gaya ng ating napag-aralan, the mystery of God, which is Christ in you, is being revealed today in the day of preparation. Sa nakaraan na kapanahunan, ito ay sa hiwaga, that Christ is within. Nasa Kristo ay nasa loob natin, ito ay iwaga, lihim ay tinago ng Diyos. Subalit sa kasalukuyan, ngayon ay pinapahayag ng Diyos. Kaya ang lihim na ito ay hindi na lihim. Ito ay pinapahayag sa atin para ito ay ating malaman. What is that mystery? God is invisible. God is invisible. His eternal purpose is mystery. Ang Diyos ay hindi natin nakikita. Ang kanyang walang hanggang layunin, ang kanyang misteryo, ang kanyang iwaga, gaya ng ating nasabi, that He will make Himself visible to His creature. Gaya po ng ating napag-aralan,
Sa kasalukuyan, ang misteryo ito ay kanyang ipinapahayag sa atin na kanyang ipapakita niya ang kanyang sarili sa kanyang mga nilikha. Itong kanyang ginagawa ngayon, ipapakita niya ang kanyang sarili sa kanyang mga nilikha. The invisible God of heaven is in the process of making Himself visible. Ang hindi nakikitang Diyos ng kalangitan ay nasa panahon na kanyang patuloy na ipinapahayag ang kanyang sarili para siya'y lubusan makita ng lahat ng kanyang mga nilikha. Gaya ng ating napag-aralan, God has made Himself visible in the Lord Jesus Christ. Ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ng ating Panginoon, sino man nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Amen? Kaya, he who has seen God or has seen Jesus has seen God. Messiah Jesus is the incarnation of God. Dapat po natin malaman yan. Ang Mesiyas ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos na hindi nakikita ay nagkatawang tao sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kanyang layunin. Subalit, yun ay kanyang dinagdagan ngayon. Ipinapayag ang lihim na ito. It is the will of God that the incarnation be multiplied and enlarged. Kaya kalooban po ng Diyos na pagkakatawang tao ng Diyos na ito ay siya ay mag-multiply. Siya ay dumami, lumaki ang bilang. Kung ang Diyos na nagkatawang tao, ang man hindi nakikita, ay nakatawang tao sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon, siya ay nakakatawang tao sa maraming mga kanyang binanal. Lumalaki kanyang bilang sa pamagitan ng mga buhay natin. Ang lahat po na nakaunaw ay magsabi ng Amen. Is enlarging Himself. And we will know the purpose why He's doing this. So, the primary goal of the church age has been identifying of the elect. Ang pangunahing po layunin ng kapanahunan ng iglesia, kapag po binanggit yung church age, kapanahunan ng iglesia, ito po ay pasimula ng mamatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus hanggang sa kasalukuyan. It's about 2,000 years now. So, ang primary goal, gaya ng ating napag-usapan, kaya ang sanglibutan ay dumanas ng iba't ibang mga bagay, chaos, crisis, persecution. The primary goal, ang pangunahing layunin ng Panginoon is identifying para makilala, ituro ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo and the sons of God. And secondly, the beginning of their creation in the image of Messiah. That's the primary goal. Ang pasimula na sila'y malika sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tayo po ay dumako sa ikaapat na aspekto ng ikapitong trompeta, the seven aspects or the fourth aspects of the seven trumpets. Ito po yung ating nabasa. Let's open our Bible again at the book of Revelation. Dito po yung ating masusumpungan the seven or the fourth aspects of the seven trumpets. I cannot speak English all the way, Brother Hari. So, once in a while, I'm speaking in English, okay? Now, ating pong papansin gaya ng ating binasa, ang pangapat na aspekto po ng ikapitong trompeta, sinasabi po sa Revelation chapter 10, verse 8, at umihip ang kaliwang, okay, at ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay na anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. Sino po ang anghel na ito na tinutukoy? Kung kayo po ay nag-aaral, sino po itong anghel na meron siyang hawak na aklat na nakabukas, maliit, at ang kanyang kanang kamay o paa ay nakatutong sa lupa at yung kanyang kaliwang paa ay nakatutong sa karagatan? Sino po itong huge angel na ito natin pinag-aralan? What do you call this angel? Ano pong tawag natin sa angel na ito? Is the angel of preparation. Ang Diyos ay nagsugo ng isang malaking anghel na ito na ating napag-aralan sa nakaraan ng kanyang katangian. Ito po ay nasa verse 2, tignan ninyo. Nasa verse 2 ng chapter 10. Read it. Verse 2 of chapter 10. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay
at tinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat, ang kanyang kaliwa ay sa lupa. This is the angel of preparation. Siya ang anghel na paghahanda, inihanda ang kanyang mga saksi. Okay. Ngayon, ano po ang sinabi ng tinig sa alagad ng Diyos nito na kanya sinabi? At ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin, nagsabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas sa kamay ng anghel na ito. So, taking the book, this is the fourth aspect of the seven trumpets. Taking the book, pagkuha sa aklat. At di po mapapansin, the angel will not hand the book to us. Okay? Hindi mo mapapansin, dito, the angel will not hand the book to us. Ang anghel po, hindi niya iabot sa atin ang aklat. Sabi nakaunawa nun. Ang anghel na ito, ang anghel ng pag-aanda, inutusan siya ng ang alagad na kunin ng aklat. Ngayon, sa utos nito at sa mga talata natin binasa, na ang aklat ay hindi iabot sa atin ng anghel. Kailangan tayong humayo. Kailangan natin punta ng anghel and take the book at kunin ang aklat mula sa kanyang kamay. Hindi ba? Lumilitaw po isa sa mga pinakadakilang pagkakamali na ginawa sa Christian discipleship is to abide in the sense of tawag nila inevitability. Ang ibig po sabihin nun, ang pinakadakilang pagkakamali na ginagawa po ng ating yung pong Christian discipleship ay yung pong Christian discipleship, ang ibig sabihin na yung ating pagsunod sa Panginoon, okay? Araw-araw, ang ating buhay sa Diyos, pagiging alagad natin. Ang pagkakamali po ng maraming mga Kristiyano ngayon sa kanilang araw-araw na pagsunod sa Panginoon ay yung pong na sila ay manatili sa kanilang kalagayan na walang ginagawa. Sa pagkaunawang, anumang bagay na nais gawin ng Diyos sa kanilang buhay ay tiyak na mangyayari. Ito pong malaking pagkakamali ng Christian discipleship ngayon. Manatili, they will abide sa kanilang kalagayan na walang ginagawa sa pagkaunawa na yung gustong gawin ng Diyos sa kanilang buhay ay tiyak na mangyayari. Kaya, numerous believers, maraming mga mananampalataya na mumuhay sa pag-asang na isang araw, ang Panginoon ay darating sa kanila at ibubuhos ang kanyang kapangyarihan sa kanila para makagawa ng dakilang bagay para sa Diyos. Ito po ang attitude ng maraming mga Kristiyano. The years have a way of slipping by. Ang taon ay may mga kaparaan na lumipas sa ating mga buhay, hindi ba? Ngayon sinasabi ng mga matatanda, napakabilis ng panahon. December, Pasko na naman. The years have a way of slipping by. At ang panahon na yon ay hindi darating sa atin na ibubuhos na ang kanyang kapangyarihan sa atin para makagawa ng dakilang bagay para sa Diyos. Ang mananampalatayang ganito ang kanyang asal, alam po ninyo mangyayari, siya ay tatanda at mamamatay at ang panaginip na maluwalhating paglingkuran ng Diyos, it never materializes. Hindi ito magaganap. This happens because of the ignorance of the manner in which the kingdom operates. Hindi nila alam ito. Tayo po ay nangyayari ang mga bagay nito sapagkat tayo ay ignorante kung paano ang kaharian ng Diyos ay kumilos at gumawa. Listen, God has given to every person a gift, a role in the body of Messiah. Ang bawat isa sa atin, meron man tayong kapansanan, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng kaloob, isang role, bahagi sa katawan ng Mesiyas. Kaya, para ating malaman ang paglilingkod na nakahanda para sa atin, we have to go and take the book. Amen? Para malaman natin paglilingkod na ito, ang bahagi natin sa katawan ni Kristo, kailangan natin puntaan ng anghel.
at kunin ang aklat sa kanyang kamay. Amen? Pagkatapos, kailangan po natin gamitin ang ating mga talento. We have to use our talents. Put them to work. Siguro sinasabi nyo, wala akong talento, wala akong kaloob. No! God has given each one of us a gift, a talent. Kahit na ilan lang ang mga ito. Ilan lang ang kaloob natin, unpretentious in quality. Ang ibig sabihin, kahit ng ating mga katangin, mga kaloob ay hindi nakakatawag ng pansin. We have to use them. Amen? Naalala niyo ba nung nakaraan na crusade, nung Jericho March last Sunday? Kung kayo po ay nasa crusade nung kinagabihan ng Jericho March, yung pong pagkatapos ng araw ng ating guest speaker, meron pong dalawang choir na umawit, hindi ba? Bago matapos ang gawain. Yung unang mga choir ay ako po humanga sa kanila. Mga bata, ang gaganda ng kanilang mga tinig. After they have sung their number, ako ay humanga sa ganda ng kanilang mga tinig. So, pagkatapos, nandito naman pumasok ang huling number sa isang church. Ang choir, it composed of old people, young people, iba't ibang mga tao. And I can say na unpretentious o hindi nakakatawag pansin ang ilan mga kwalidad ng kanilang mga tinig at boses. E di gaya nung mga una, ahanga ka sa kanila. Pero pagkatapos umawit ng muling choir na ito, the people stand up and worship the living God. They worship Him and bless Him. See, sa kabila ng mga kakulangan, ng katangian ng kanilang mga tinig, ganito na lamang. But they were able to serve God and bless God and the people of God. Ako humanga sa Diyos sa kanilang awitan. Kaya nandito pa mga bata sa kasalukuyan, we need Sunday school teachers. Nangangailangan po tayong mga tagapagturo sa mga bata. Ang ilan siya yung meron pasanin. Ang ating pong kapatid ay pagod na, matagal na panahon sa pagtuturo sa mga bata, kailangan ma-relieve din, magkaroon ng bakasyon. Kaya, kami po ay nananawagan, if you have a calling, meron kayo, siguro sinasabi niyo, wala akong kaloob sa pagtuturo. Try it! Siguro ang inyong gift ay hindi pa na-polish, hindi pa kumikintab. It takes time, hindi ba? Ang mahalaga, nandiyan ang desire, you want to be used of God. Patapos palit-palitan po so that we can join the service this morning. So, ang mahalaga, we give our hearts sa ating ginagawa. Two believers can be given the same ministry. Dalawang mananampalataya pwedeng bigyan ng parehong ministeryo, okay? Ang isa ay kanyang gagawin, ito po, gagampanan niya with zeal, may sigasig, ibinibigay ang kanyang sarili sa maraming panahon sa panalangin. Pinag-iisang mabuti ang gawain ipinagkatiwala sa kanya. Masipag siya kahit sa maliit na trabaho. Pinaglilingkuran ng Panginoon sa mga bagay na pinagagawa sa kanya. Ang isa naman mananampalataya, konting pag-iisip, konting trabaho sa gawain ibinigay sa kanya. Kanya pang ginagawa, ito po kanyang ginagawa. Iniintay ang Panginoon na kumilos sa nakakagulat na kaparaanan. Iniintay niya ang Panginoon na dumating isang kidlat, isang kulog na dumating. Para siya ay gumawa sa Panginoon. Kaya habang kanyang ginagawa ito, ang pabayang Kristiyano ito, we call him careless Christian, ang kanyang ginagawa, ibinibigay ang kanyang sarili na mas masigasig at mas maraming panahon sa mga bagay sa sanglibutan kaysa sa doon kanyang role in the kingdom of God. Mas maraming panahon sa mga bagay sa sanglibutan kasi iniintay niyang kulog na dumating sa kanya kaysa sa panawagan na tinawag siya ng Diyos sa katawan ni Kristo. Sana inyong naunawaan yung pang ating pag-aaral between a disciple and a churchgoer. Ang pagkakaiba ng isang alagad at ng isang nag-a-attend lamang taga-tagalaw ng iglesia. Sana inyong naunawaan. Hindi ba pinag-usapan yung dalawang magkasintahan? Yung isang magkasintahan, sila'y na born again, nagligo sa Diyos. Ang mahalaga sa kanila, ang ating Panginoon. Ang gawain inaatang sa kanila. Basta makaraos lamang sila. Magkaroon ng sapat na silong, pagkain.
And then they give their time in the ministry, in the Word, all the things of God. Subalit yung iba, yung kanilang career, ang kanilang binigyan ng lubos na panahon. Sana we will know the difference between a disciple and a churchgoer. As life goes on, abang tayo nagpapatuloy sa buhay na ito, bibistahin ng Panginoon ang dalawang mananampalatayang ito. Sa isa, ang Panginoong Yesus, siya po ay totoong masisiyan. At ang kanyang bibigyan pa siyang karagdagan na responsibilidad, oportunidad, at mga abilidad. Sa isa naman, ang Panginoon na hindi masisiyan. Sa mapagpabayang Kristiyanong ito, kanyang kukunin sa kanya ang isang talento na ibinigay sa kanya at ipagkakalob ito sa pag-iingat sa iba na mas matapat. Isa pang halimbawa na ating pinag-usapan ay ang buhay ni Dorcas. Hindi po naalala ang buhay ni Dorcas in the book of Acts, the seamstress of the book of Acts. Siya po ay isang mananahi. Let's open our Bible in the book of Acts. Mga gawa. Tignan po natin halimbawa ng buhay ng taong ito. Chapter 9, verses 36 to 41. Let us read the life of Dorcas. Verse 36 to 41. Chapter 9. Ngayon ay may isang alagad sa Joppe nangangalang Tabita na ang kaulugan ay Dorcas. Ang babaeng ito ay puspos ng mabubuting gawa, ng pagkaawang gawa na kanyang ginagawa. At nangyari ng mga araw na iyon na siya'y nakasakit at namatay. At nang siya'y mahugasan na nila, ay kanilang ibinurol siya sa Puninaryang Angelina. Ay, wala pa ho doon. Sa isang silid, sa itaas. At sapagkat malapit ang Lida sa Joppa, pagkabalita ng mga alagad na si Pedro ay naroon, ay nagkasugo sa kanya ng 2 katao na ipinamamanig sa kanya na huwag kang magluwat na pagparito sa amin. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya, ay inatid nila sa silid sa itaas, at siya'y niligid ng lahat ng mga babaeng balo, nagsisitangis, ipinakikita ang mga tunika at mga damit na ginawa ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila. Imagine, eto ang kanyang ginawa. At masasabi ang kanyang kaloob is unpretentious, hindi nakakatawag pansin. Subalit sa panahon na ito, this is an example of diligence in the use of one's talents. This is an example of diligence in the use of one's talents. Ito po ay isang halimbawa sa kasipagan sa paggamit ng isang talento. Nandiyan ba kayo? You can do something for the Lord if you want to do. Kaya ngayon po, isang bagay na ang kinapapansin in this Christmas season, God is giving us the opportunity. Ngayon, kaya meron tayong mga Christmas program, meron tayong mga participation, meron tayong bahagi na gayang ginawa ni Dorcas, nakaunggawa siya. We can do that in di ba, meron tayong proyekto for Jerusalem, sa mga higit na nangangailangan natin kapatid sa loob ng iglesia. You can do that. Where is that? Na ating kaloob na ibinibigay tuwing Sunday, bigas, dilata, anumang forma ng kaloob, salapi, para sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Kaya God is giving us this opportunity. Alam kasi this Christmas season, ang mga tao habala sa maraming mga bagay sa tahanan. So, we are not able to concentrate on the things of God. Hindi tayo makapag-concentrate sa mga bagay na maka-Diyos. Kaya mga kaibigan, ingat. Amen? When the Lord returns, ang mga masisipag na mananampalataya ay gagantimpalain. At ang mga pabaya ay parurusan. Yun po ay biblika. Parurusan yung mga pabaya. Alam po ninyo, hindi po tayo arestuin ng Diyos. Ang alos sa atin para kunin ang ating atensyon. Gaya ng kanyang ginawa
kay Saul ng Tarsus. Alam ba ninyo anong ginawa ng Diyos kay Saul na naging Paul? Nung si Saul po ay pinag-uusig ang mga Christians sa Jerusalem, siya ay pumunta pa ng Damascus para usigin ang mga mananampalataya doon. At habang siya papunta sa Damascus, ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa isang supernatural way. Sa pamagitan ng liwanag at siya'y nahulog at nabulag. Alam po ninyo, hindi ganon ang halos na arestuin tayo ng Panginoon para makuha ang ating pansin. Halos sa atin, hindi ganito ang gagawin ng Panginoon. We are to go and take what God is offering to us now. Kailangan natin tayo humayo, puntaan ang anghel na yan at kunin ang mga bagay na inihahandog ng Diyos sa atin sa kasalukuyan. Nandiyan ba kayo? At pagkatapos, ibigay ang sarili doon na may kasipagan at katapatan. Kahit na late yung iba, kahit na yung iba hindi nag-aaten, patuloy pa rin. Ang mahalaga, ginagawa mo yung katapatan na alam mo mahalaga sa harapan ng Diyos. Kung ito ay ating gagawin, mula sa kokonting isda at tinapay na nasa ating mga kamay, ay manggagaling ng pagkain sa maraming mga tao. Okay? A few fishes and loaves in our hands. Kung tayo magiging masipag at tapat, manggagaling ang pagkain ng maraming mga tao. Sa ganitong kaparaanan kung paano maglingkod sa kaharian ng Diyos. Hindi mabilang na mga Kristiyanong mananampalataya na kanilang pinababayaan na lumipas ang mga taon ng kanilang mga buhay. At kahit minsan, hindi nila tinanggap, hinanap ang buong lakas, ang kalooban ng Diyos para sa kanila as far as Christian service is concerned. Maraming mga mananampalataya, ito nga aking napapansin. Inahaya ng taon hanggang sa tumatanda. Hindi nila inahanap ng buong lakas ng kalooban ng Diyos para sa kanila patungkol sa katawan ni Kristo kung ano ang kanilang bahagi. Ang lahat nakaunawa ay magsabi ng Amen. Amen. Revelation chapter 10 verse 9. Okay, let us continue reading. Chapter 10 verse 9. We have read verse 8. Now we will read verse 9 of chapter 10. Revelation. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanya sinabi sa akin, kunin mo ito, at ito'y kanin mo, at papaitin ang iyong tiyan, dadaba sa iyong bibig, ay magiging matamis na gaya ng pulot o kyutan. Kaya, ito po ang pangalimang aspekto ng ikapitong trompeta. We have to take the book. Pangalima, the book is sweet and bitter. Ang aklat na ito ay matamis, subat ito ay mapait. Sa oras, ang Panginoon kanya pong pasimulang ipahayag sa atin ang kalwalatian ng latter rain revival. Listen. Sa oras ang Panginoon kanyang ipahayag sa atin ang kalwalatian po, yung masaganang ulan na kanyang binubus ngayon sa ating kapanaunan, ito'y magdudulot ng revival. Isang halimbawa dito, gaya ng aking lagi niyong nadidinig, ang Diyos nung pasimula, siguro mga ilang nakaraan na siglo, ang gripo ng Diyos ay bagyan niya pang bisni. Ito ay bahagyan niya binuksan. Ngayon, ang Diyos, binubuksan niya todo ang gripo para lumabas ang buong tubig nito at buong lakas. At tayo ngayon ay nasa panahon ito. God is pouring out His Spirit that we call the latter rain revival, as the prophets in the Old Testament had prophesied. Ang gawain ng kapangyarihan na nais gawin ng Diyos dito sa lupa sa huling mga araw. Ang bagong araw na ibinibigay ng Diyos sa atin, the taste of it in our mouth is as sweet as honey. Hindi ba? When we talk about revival, people are being blessed, people are being filled with the Holy Spirit, people are being healed, people are knowing the ways of God.
because God is pouring out His Spirit right now in our midst, and we know that the intensity is getting stronger and stronger and stronger. Palakas ng palakas yan. Hanggang ito yung ating makita ang kanyang kapuspusan. It is sweet, hindi ba? Matamis sa ating bibig na sabihin ang mga bagay nito, ang mga kababalaghan na gagawin ng Diyos sa mga banal na magpapagamit sa Kanya sa huling kapanahunan in the form or the portrayal of the two witnesses. It is two because the Father or the Lord and the church. Two, sila magte-testify, sila magpapatutuo about the coming of the kingdom of the Lord in this earth. They will prepare the way of the Lord. Kaya it is very sweet in our mouth. Matamis, hindi ba, nasabihin ng mga bagay nito. The two witnesses, ang mga dalawang saksing nito, symbolizing the Christians in these last days who have overcome the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. Their ministry will be like John the Baptist, Elijah and Elisha in a double way. So it is very sweet in our mouth. Matamis sa ating bibig kapag ating binanggit ang mga bagay nito. When we eat it, it is bitter in our belly. Ito naman ay magiging mapait kapag ito'y nagpasok sa ating mga tiyan. Ang tanong, bakit po ang scroll o ang aklat nito kapag ito'y kinain, nagpasok sa ating kalooban, bakit ito'y mapait? Dahil kapag ating dinala-dala o dinadala, we are bearing nasa iyo ang totoo, ang tunay na pagsaksi sa Diyos. You're bearing the true witnesses of God. It requires the death of our Adamic nature. It requires the death of our Adamic nature. Matamis sa ating bibig, subat kapag ito'y nagpasok sa ating kalooban, kakailanganin na mamatay yung lumang likas natin. Kaya mapait, hindi ba? Matamis sabihin, masarap. Pero kapag yan ay kumilos na, sinasabi ng Panginoon, yung lumang likas natin, alam ba, sino nakakalam yung lumang likas natin? Yung dating personalidad natin, yung Adamic nature natin, yan ay mahilig sa TV, hindi ba? Sa television. Yan po pinapatay ko araw-araw. Kaya wala akong television. Kaya lang minsan po kapag nakasabit ako sa television, hindi ako makaalis. Masakit. Minsan nakabis ng manalben na kayo, at tinaka ka rin. Pipigilan mo yung sarili mo. Hindi ha? Masakit, nagiging mapait. Nakikita mong iba is naninigarilyo. Aro, Diyos ko. Batmengan. Bisa na ka naman. Nakikita mong iba ay tumatama sa wedding. Aro, bisa na ka mag-wedding. Nandiyan ba kayo? Nakikita mong iba sa Kapaskuhan, puno ang Christmas tree. Kumikindab, kumikutitap, maraming regalo. Lord, bakit ngayon ako'y mananampalataya mo? Sinasabi, ano ko ng hari ng mga hari. You own the cattle for 1,000 years. Lahat ng mga baka ay pag-aari mo. Lahat ng ito sa iyo. Bakit ngayon ganito nga ang kalagayan? It requires death. Sa inggit, sa pride. Nandiyan ba kayo? Katulad po ni Juan Bautista, siya ay binilanggo at pinatay sa kanyang pagsaksi. Imagine, ibinilanggo, pinatay sa kanyang pagsaksi. Revelation 10:11 tuloy natin, and he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Kaya ito pong gawain ng mga saksi. They have to prophesy again. Kailangan kayo magpaghula. Kailangan nyo sabihin ang salita ng Diyos. It is bitter because it is testimony. It is a testimony against the house of Israel, against the Lord's own people. It is bitter because it is a testimony against the house of Israel. Ito po ay mapait dahil ito po ay pagsaksi, pagpapatutod, laban sa mismong bayan ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Tignan po natin ang Ezekiel. Let's open our Bible at Ezekiel chapter 2.
Ezekiel chapter 2, verses 6 to 10. I want to read this. Tignan po ninyo. At ikaw na anak ng tao, ito po yung pagsaksi. Laban. Kaya ito po yung mapait kasi eh. Ito po yung pagsaksi laban sa bayan ng Diyos. At ikaw na anak ng tao, wag matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita. Bagaman maging mga dawag at mga tinik ang kasama mo, at bagaman ikaw ay tumataan sa gitna ng mga lakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita o maglupaypay man sa kanilang mga tingin. Bagaman sila'y mapanghimaksik sa sangbahayan. Verse 7, at yung sasalitain ang aking mga salita sa kanila, sa didinggin o sa itatakwil man, sapagkat sila'y totoong mapaghimaksik. Ngunit ikaw na anak ng tao, digin mo kung ano ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang mapaghimaksik na gaya niyong mapaghimaksik na sangbahayan. Ibuka mo ang iyong bibig at iyong kanin ang ibinigay ko sa iyo. At nang ako'y tumingin, narito isang kamay ay nakaunat sa akin, at narito isang balumbon ay nandoon. Verse 10, at kinadkad niya sa harap ko, at nasusulatan sa loob at sa labas, at may nakasulat doon na mga taghoy at panangis at mga dahing. Ito po ang ibinigay na aklat sa kanya, si Propeta Ezekiel. Ang aklat na nakasulat doon ay patungkol naman po, mga taghoy, mga panangkis at mga daing. Kaya ito po mga bagay nito ay patutuon laban sa mismong bayan ng Diyos. The word of divine testimony, the true and faithful witness of the person, will, way, and eternal purpose of God, always is sweet in our mouth and bitter in our belly. Nandiyan po kayo? Lagi. Ito po ay matamis sa ating bibig dahil ating nalalasa ang buhay at kalwalatian ng Panginoong Yesus at ng paraiso. Ito naman ay mapait sa ating tiyan dahil ang buhay at kalwalatian ng Diyos ay nagdudulot ng kamatayan sa ating sariling naman, sa ating karnal na pag-iisip, sa ating unang personalidad. Ano ba yung nasa unang personalidad natin? Kaya pong buhay at kalawalatian ng Diyos ay nagdudulot ng kamatayan sa ating unang personalidad. Ano ba yung unang personalidad natin? Mahilig magtampo, mahilig magimaksi, mahilig mainggit, mahilig na ano po? Iyang mga bagay na unang personalidad natin ay kailangan niya mamatay. Alam po ninyo, sinabi ko sa ating mga kapatid, ang number one na kaaway ko ang aking sarili. Ang number one kaaway ko ang aking sarili. Alam ko, dapat mamatay ang aking unang personalidad. Sabat, kapag merong namatay, merong muling mabubuhay. Yun ang buhay ng ating Panginoon. Amen? Subat ang kaaway ko number one, kung nga panambok yung sarili ko, talagang may boxing kami, maliasan eh. Ating kagad ni Tombo eh. Alam natin, huwag tayong titingin kahit kanino man tao. Alam natin sila yung mga kagamitan na ginagamit ng Diyos. Mga putakti na minsan, kumakagat sa atin. Hindi ba? I'm sorry, Brother Ari, I cannot. It's all right? Okay. At alam ko, huwag natin gawin mga bagay nito. Huwag natin tignan. Pero ang nangyayari, pagod ka, marami kang ginagawa, at nakikita mo na naman ang kagamitan na ginagamit ng Diyos para magkaroon ng pagbabago sa iyong personalidad. Hindi ba? Kaya sinasabi ko sa ating mga kapatid, nung Jericho March, barilan ko niya itang taong ito at saka mag-repent na ako mo. Pero I repent. I have repented. Nandiyan po kayo? Ito bang unang personalidad natin? The first creation is under a curse.
Yung pong lumang likas natin. Okay? Ito ba yung nasa ilalim ng sumpa? At ito'y nahatulan na kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Ito'y nakakuman na, namatay na siya. Yung lumang likas natin, kaya sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Kaya that first creation was crucified in the cross. Kaya ngayon, meron ng bagong nilikha na nasa atin, sapagkat yung lumang likas natin ay namatay na. Ang bagong nilikha na nasa atin, loob, siya po ay nasisiyahan sa mga kaparaanan ng Diyos, the new creature that is within us. He takes delights in the ways of God, at tinatanggap niya ang Diyos at ang kanyang paghahatol na may kagalakan. Tinatanggap niyo ba ang kagalakan ng Diyos kapag kayo nahatulan? Alam po ninyo, madaling sabihin, matamis sa ating bibig. Kapag nandyan na kayo, naka-corner na kayo, sinasabi ng lahat ng mga salita, sinasabi nga ng iba, penumbok mo na ako mo sana, kasa magsalitang mga niyan. Sana we can really rejoice in the judgment of God. Kapag ang laman at ang kaluluwa, kanilang napagtanto na yung bagong nilikha, the new creation, ay nanggaling mula sa kanilang kamatayan at muling pagkabuhay, sila po ay magagalit laban sa kagamitan na ginagamit ng Diyos upang dalhin sila sa pagbabago ng kanilang personalidad. Ito po nangyayari, gaya ng aking nasabi. Ang buhay po natin, it is always like this, death and resurrection. Death and resurrection. Death and resurrection. Always and every day, we do that. Namatay ka, gusto mo magiganti sa taong iyon, but you have to die, mapayat. Then after overcoming that, then the life of the Lord will resurrect in our life. Amen? Subalit ang nangyayari, ang putakti ng Diyos ay kakagatin tayo. Lilitaw ang ating lumang likas. Kapag nakita mo kaagad yung lumang likas natin sa pamagitan ng putakti, anong dapat gawin? Iyon po ang purpose eh. Kaya kinagat lumitaw eh. Dati nakatago yan eh. Kapag ito ay itinayo ng Diyos na nakita sa inyo, anong dapat gawin? Hey, ano po dapat natin gawin? Tignan yon. Pagkatapos, huwag nating gawin yung sinasabi ng dikta ng ating mga laman at ng ating kaluluwa. Hanggang hindi ka nakagat ng putakti, hindi mo lalaman ang tunay na kalagayan ng iyong sarili at kaluluwa. Hindi ba? Alam niyo po, madalas akong kinakagat ng putakti. Nananahimik ako, bigla papasukan ka. Iwasan mo na lang, nakaikapang harapan daw. Really? Nakaya po, bala po, tahimik na akong harapan ng Ginoo. I know, alam niyo po, it is a great prize, a meek and a quiet spirit in the kingdom of God. It is a great prize. Isa pong dakilang halaga na magkaroon ng maamo at tahimik na espiritu. Akala ko yun ay hinuhubog ng Diyos sa akin. Pero kinagat ako ng putakte. Yung palang quiet and a meek spirit nagkakabaligtad. Gusto kong mag-Armalite. Alam niyo, I'm saying this. I'm still in the process ng Diyos. He wants to dwell in my heart. Kaya salvation is salvation from Satan to God. That's the real meaning of salvation. From Satan to God. Not heaven, not from hell, but from Satan to God. That's the real meaning of salvation. And salvation is every day. Today is the day of salvation. Today you must be saved of your old personality. Yung lumang likas mo. Nandiyan po ba kayo? Kaya, the true presence of the Lord Jesus always brings a sword. The true presence of the Lord Jesus always brings a sword. Ang tunay na presensya po ng Panginoon, lagi, ito'y magdadala ng tabak. Ang tabak na ito ay ang buhay na salita ng Diyos, iniiwa hanggang sa papaghiwalay ng kaluluwa at ng ating espiritu. Ito pong ginagawa, inihiwalay ang espiritu at ng ating kaluluwa. We must not live in the soul
we must not. Kaya sinasabi, if we walk after the soul or the flesh, we shall die. Kaya, ang totoong saksi ng Panginoon ay kailangan nilang maranasan ang kamatayan ng kanyang soulish personality, at pagkatapos nila maranasan ang kamatayan at ang buhay ng Diyos, they are ready to testify of God's person and ways. The witnesses of Messiah bring sweetness and bitterness wherever they go. Ang totoong saksi ng Diyos, saan man sila pumunta, sila magdadala ng tamis at kapahitan. Saan man presensya, sila naroon. As a result of their testimony, the true kingdom of God is separated from religious Babylon. At sa pamagitan po ng kanilang patuto, inihiwalay ng Diyos ang kanyang mga totoong saksi na kabilang sa kanyang kaharian at sa ating nakikita mga religious Babylon ng Christianity ngayon. The true witnesses of God are plumb line. Nandiyan po kayo? The true witnesses of God are plumb line, a standard. Nakakita ba na kayo ng isang patulo? Akala ko magdalang tali na din, talagang magdala akong tali. Yung pong plumb line, yung patulo, yung pong ginagamit na po ng mga mason, yung ginagamit po ng mga kantero, para makita po kung itong pader na ito ay tuwid o hindi, meron pong tali, meron pabigat sa dulo nito, titignan kung ang pader na yan ay tuwid o hindi. At true witnesses, they are a plumb line of God, pamantayan, modelo, huwaran. Nandiyan po kayo. Konti lang ang magagawa po ng Diyos sa harapan ng mga tao, maliban siya'y makakita ng isang tao na kusang loob, na dumanas ng patuloy na paghubog, hanggang siya'y maging banal na patulog. A divine plumb line. Sa oras na nahubog ng Diyos, ang individual na yon, dadalhin siya sa atensyon ng mga tao to whom He is dealing with. Kapag tayo ay kusang loob na nais ng Diyos, o kusang loob na magpagamit sa Diyos, magpahubog sa Kanya, then after na tayo hinubog ng Diyos, now we are ready to be sent by God sa mga tao na Kanyang inihipo, na Kanyang pinakikitunguhan. Tayo'y Kanyang tatawagin o ilalagay sa kanilang atensyon. Kaya, sa oras na tayo dalhin ng Diyos sa mga taong ito, kailangan silang gumawa ng isang desisyon. This is God speaking to me, and I shall listen and do His will. Or, this is not God speaking to me, or whether or not it is God speaking to me, I choose not to respond. Itong kanilang magiging kalagayan, when God has formed you, kapag nakita niya, handa ka na, ikaw ay ipadadala niya sa mga tao, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, na nais niya kunin ang atensyon, ng kanilang atensyon ay napukol sa sentro ng sanglibutan. At ikaw ay ipadadala niya, at sila'y gagawa ng desisyon sa harapan mo sa oras na iyon. Ito ang Diyos na nagsasalita sa akin. Ako'y dapat makinig at gawin ang kanyang kalooban. Okay, hindi ito ang Diyos na nagsasalita sa akin. Alam po ninyo, ito yung nangyari sa akin. Si David Wilkerson, ako po ay kanya pinadala ng mga newsletter niya, mga sermons sa kanya church. At sa kanya mga sermons na ito, I know God is speaking to me. I know this man is considered a prophet of the century. Ang taong ito, ang kanya mga sulat, ang kanya sermon, ipinadala, and I read them. And God is speaking to me, and I respond. Ako'y tumugon sa mga panawagan ng Diyos na nakasulat sa sermon na yun. So, after God has been dealing with us, God will send us to whom He is dealing with. Kaya mga kaibigan at mga magulang, ano po kayang ginagawa ng Diyos sa atin sa kasalukuyan? Are you looking on the tool God is using to make you a new person, a new creation? O ang tinitignan mo ang ating Panginoong Jesucristo? Are you eating the book? Reading the book is not enough. We have to eat the book. Kailangan po natin kainin ang aklat na ito. Kunin! Pagkatapos, kainin ang aklat na ito. Mapait nga, pero it brings life. It brings peace.
Tayo pong lahat ay manalangin.